mag-aaral sa Polytechnic University of the Philippines o PUP, 12 pesos lamang per unit ang binabayaran. Katunayan, sila ang may pinakamurang matrikula sa lahat ng state university at colleges sa buong bansa. Pero ano nga ba ang mga sakripisyong kailangan punan ng mga mag-aaral at magulang para makamit ang mura at dekalidad na edukasyon? Silipin ang buhay estudyante sa PUP sa report na ito. ₱100 kada araw ang baon sa eskwela ni Raymond, incoming second-year philosophy student sa State University na Polytechnic University of the Philippines o PUP. Ang gastusin niya sa pamasahe mula sa Antipolo City inaabot daw ng 83 pesos. Ang matitira sa kanyang baon nakalaan sa pagkain at gagastusin sa mga proyekto. Security guard ang ama ni Raymond at housewife naman ang kanyang ina. Tuwing kinakapos ang kanyang magulang, ang mga nakapagtapos na kapatid na raw ang tumutulong sa pag-aaral niya. Kaya laking pasasalamat ni Raymond na maging isa sa 72,000 estudyante na nagbabayad ng matrikulang ₱12 kada unit o di hihigit sa ₱1,000 kada semester lamang. Na-afford ng mga mahihirap. Tsaka nakakatulong sa isang estudyante dahil may pera pa siyang panggastos upang makabili ng libro niya, gamit. Sa lahat ng state university and colleges sa bansa, pinakamura ang matrikula sa PUP. Pero kumusta kaya ang kalidad ng edukasyon na nakukuha ni Raymond at mga kapwa niya scholar ng bayan? Ito po yung room namin. Bale, dito po nagkaklase ang philosophy program. More or less, 40 po ang students namin. Kung napapansin niyo po, dikit-dikit po upuan. Bale, minsan po nagkakahilaan pa po, nag-aagawan po sa upuan. And kahit na nagkakahilan po kami ng upuan, okay lang naman po dahil nakakapag-aral po kami ng mabuti dito sa PUP. Dahil sa mababang tuition. Paano nga ba napapanatili ng PUP sa loob ng mahigit 20 taon na 12 pesos kada unit lamang ang tuition dito? Mahigit ₱1 bilyong ang pondo ng PUP kada taon. 990 million pesos dito ay mula sa gobyerno. Mahigit 300 million naman ang mula sa income-generating activities gaya ng pagpaparenta ng espasyo, donasyon mula sa mga pribadong individual at ang nakukolektang matrikula mula sa mga mag-aaral. Sa prinsipyo ng economics, marami kayo, pag nagsama-sama, yung gastos ng bawat isa ay lumiliit, di ba? Pero siyempre sa pagtingin pa rin na mas malalim ay ramdam pa din naman talaga namin yung dapat malaking suporta ng gobyerno. Aminado ang PUP, marami pang mga pagkukulang na dapat punan. Sa ibang bahagi ng universidad, mababaka sa mga pasilidad na tila pagod na sa pagbibigay serbisyo sa mga estudyante. Marahil napaglipasan ng panahon o di napangalagaan ng mga gumamit nito. Di tulad po dun sa may 6th floor, meron pa rin pong mga classroom na katulad po nito. Sa may 3rd floor po, dito po sa may PUP na nakikita niyo po, wala pong electric fan, kulang po yung mga ilaw po namin. May mga vandalism po sa mga upuan. Meron pa rin pong upuan tulad po nito na wala na pong armrest. Bale, di na po makakapagsulat yung estudyanteng makagamit po nito. Marami pa rin kulang sa facilities ng PUP, infrastructure. Ang mga laboratories namin ay hindi ganun ka-upgraded. Panawagan ng pamunuan at mga estudyante ng PUP sa gobyerno, taasan ang pondong ilalaan para sa mga scholar ng bayan. Umuunlad naman yung system kahit pa sabihin natin tayo yung may pinakamababang matrikula. Dapat gampanan din nila kung paano yung pangangalaga doon sa gintong turing sa 12 pesos per unit at syempre yung pag-i-aim pa ng mas malaking budget. Pangako naman ni Raymond, di niya sasayangin ang bawat pisong inilalaan para sa kanyang pag-aaral. Sukli rin daw niya ito sa kanyang mga magulang na ang tanging maipapamana ay ang kanyang edukasyon.